22 taong gulang pa lamang si Nena nang lumuwas siya ng Maynila. Dala ang isang kupas na maleta at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa hirap. Tumayo siya sa harap ng naglalakihang gate ng mansyon ng mga Romero. Tao po, magandang umaga po. Isang may edad na babaeng nakaunipormeng nagbukas ng maliit na pinto sa gilid ng gate, si Aling Rosa, ang mayordoma ng mansyon. Ikaw ba yung pamangkin ni Tansing mula sa Leyte? Pumasok ka na at kanina pa kita hinihintay. Opo, ako nga po si Nena. Pasensya na po at naligaw po ako sa sakayan. Inilibot ni Nena ang kanyang paningin. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa ganda ng hardin at sa laki ng bahay na tila isang palasyo. Habang naglalakad sa hallway, isang baritono at malamig na boses ang narinig nila mula sa itaas ng hagdan. Rosa, is she the new helper? Napatigil si Nena at napatingin sa itaas. Doon niya nakita si Adrian, isang lalaking mukhang galing sa isang fashion magazine. Matangkad, maputi at may matatalim na mga mata. Opo Sir Adrian, ito po si Nena. Make sure she knows the rules. I don't want any distractions habang nagtatrabaho ko sa aking home office. Pumaba si Adrian at lumapit sa kanila. Sandali siyang tumigil sa harap ni Nena, dahilan upang mapayukong dalaga sa kaba. Magandang umaga po Sir Adrian. Gagalingan ko po ang trabaho ko at sisiguraduhin ko po na hindi ako mga abala kapag nagtatrabaho kayo. Good. Don't touch anything in my library unless I tell you to. Doon ka magsimula sa kitchen. Nagmamadaling lumakad paalis si Adrian. Napahinga ng malalim si Nena habang nakahawak sa dibdib. Nakakatakot naman pala si Sir Adrian. Huwag ka masyadong matakot kay Sir Adrian, Nena. Mabait yun. Sadyang masungit lang kapag pagod sa negosyo. Pero ang dapat mong katakutan ay ang lola niya. Bakit po, Aling Rosa? Si Doña Felisa. Ayaw nun ng palpak. At lalong ayaw nun ng mga taong hindi alam ang lugar nila. Atin-atin lang to ha. Pero matapobreng amo natin na yun. Mababang tingin niya sa mga taong tulad natin. Ganun po. Pero pare-pareho lang naman tayong tao. Bakit po ganun? Ganun talaga ang mundo, Nena. Pero bakit hindi po kayo umalis dito kung pangit palang trato sa inyo? Lahat ng mga tao dito nanatili dahil malaki sila magpasweldo. Puro hirap sa buhay ang mga tauhan dito kaya lahat ay nagtitiis na lamang. Kumbaga, pasok sa isang tao, labas sa isang tenga. Ganon? Parang hirap naman nun. Maya-maya pa, isang maranyang sasakyan ang pumarada sa labas. Lumabas ang isang matandang babae na nakasuot ng mamahaling alahas at may bakas ng otoridad sa bawat galaw. Halatang mamahalin ang damit, sapatos at bag nito. Rosa! Why is the door wide open? At sinong babaeng ito? Agad na yumuko si Nena bilang paggalang. Nena pong pangalan ko, ma'am. Bagong katulong po rito. Tiningnan ni Doña Feliza si Nena mula ulo hanggang paa. Kitang-kita sa kanyang mga matang pandidire habang nakatingin sa tsinelas na suot ng dalaga. Another one from the province. Rosa, make sure she stays in the kitchen. Ayaw kong makakita kung sino-sinong madumi sa sala habang may mga bisita ako. Maliwanag ba? Opo, Doña Felisa. Pasensya na po. Go! Magtrabaho ka na. Hindi ka binabayaran para tumunganga lang. Opo. Natatarantang sabi ng dalaga. Ganun nagsimula ang unang araw ni Nena. Sa gitna ng luhong nakikita niya, ramdam niya ang bigat ng tingin ng matanda. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis para sa kanyang kinabukasan. Grabe naman pala ang mga amo dito. Pero tama si Aling Rosa. Malaki talaga sila magpasweldo. Sana lang ay magtagal ako dito. Bulong niya sa sarili. Naglakad papunta sa kwarto niya si Nena pero hinarang siya ng isang lalaking matangkad, gwapo at mabango. Ikaw ba ang bagong kasambahay? Opo, ako nga po. May iutos po ba kayo? Wala naman. Hindi ka uutusan dahil kararating mo lang. Magpahinga ka muna. Kaya kita nilapitan dahil narinig ko kung paano ka kinausap ng lola ko. Gusto ko ding humingi ng paumanhin kung nasungitan kita kanina.
Mainit lang talaga ang ulo ko kanina. Naku, wala po yun. Ayos lang ho ako. No, mali ang mga sinabi niya. Hindi siya dapat nagsasalita ng masakit sa kapwa. Pero matanda na kasi. Hindi ko na mababagong ugali niya. Gusto ko lang humingi ng tawad sa mga sinabi niya sa'yo. At yung mga nasabi ko, mali din yun. Hindi ka dapat madamay sa pagod o init ng ulo ko. Pipilitin kong hindi na maulit yun. Wala pong problema dun, sir. Ano nga ulit ang pangalan mo? Nena po, sir. It's nice meeting you, Nena. Sana habaan mo na lamang ang pasensya mo kay Lola. At kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Salamat po. Matapos ang pag-uusap na yon ay dumiretso na si Nena sa magiging kwarto niya. Napakabait naman pala ng amo ko. Gwapo na, mabait pa. Higit sa lahat ay marunong tumanggap ng pagkakamali. Bihira yun sa mga mayayaman. Ang swerte ko ba din kahit na parang dragon sa sungit yung lola niya? Lumipas ang ilang linggo, naging mabilis ang kamay ni Nena sa lahat ng gawaing bahay. Pero ang paborito niya ay ang paglilinis sa home office ni Adrian. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga libro, hindi niya napigilang buksan ang isang makapal na libro tungkol sa business management. Supply and demand, equilibrium price. Kaya pala tumataas ang presyo ng bilihin kapag kukonti ang ani. Anong ginagawa mo rito? Halos mapatalon si Nena sa gulat. Nakatayo si Adrian sa pintuan, nakasandal at nakapamulsa. Naku, Sir Adrian, pasensya na po. Pinupunasan ko lang po tong shelf. Tapos nakita ko lang po tong libro. Na-curious lang po ako. Naintindihan mo ba ang binabasa mo? Konti lang po. Mahilig po kasi talaga ako mag-aral dati sa probinsya. Kaya lang po kinulang sa budget kaya hindi na ako nakatungtong ng college. Lumapit si Adrian at kinuha ang libro. Tinanong niya si Nena tungkol sa ilang konsepto at nagulat siya nang masagot ito ng dalaga ng may lohika at talino. May potensyal ka, Nena. Sayang ang utak mo kung sa pagwawalis lang mapupunta. Gusto ko po talaga makatapos, sir. Pangarap ko pong maging accountant balang araw para matulungan ko ang pamilya ko. Sige, tutulungan kita. Maghanap ka ng school na malapit dito. Ako magbabayad ang tuition mo. Basta siguraduhin mong hindi mapapabayaan ang trabaho mo. Talaga po, sir? Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit. Nakangiting lumabas si Nena sa library, pero hindi niya alam na nakatayo pala sa dilim ng hallway si Doña Feliza. Narinig niya ang lahat. Adrian, ano itong narinig ko? Pag-aaralin mong katulong na yan? Lola, she's smart. Sayang ang galing niya. Maliit na bagay lang naman ang tuition fees. Hindi yan maliit na bagay. Binibigyan mo siya ng maling pag-asa. Sa oras na matuto yan, iisipin na niyang kapantay na niya tayo. Isang hamak na probinsyana na pinulot sa kalsada. Bibihisan mo? I'm just helping someone who deserves it. Wala namang masama ron, Lola. Tandaan mo to, Adrian. Ang langaw na nakatuntong sa kalabaw. Akala niya mas mataas pa siya sa kalabaw. Huwag mong hahayaan na dungisan niya ang pangalan ng mga Romero dahil lang sa awa mo. Kinabukasan, habang naglalabas si Nena sa likod, nilapitan siya ni Doña Feliza. Kinuha ng matanda ang isang basong tubig at sadyang itinapon nito sa sahig. Nakapupunas lang ni Nena. Linisin mo yan. At huwag mong isipin na dahil pag-aaralin ka ng apo ko, espesyal ka na. Kahit makatapos ka ng 10 kurso, mananatili kang dumi sa paningin ko. Galit na sabi ng matanda. Doña Feliza, nagtatrabaho po ako ng maayos. Gusto ko lang pong mag-aral para magkaroon ng dangal ang buhay ko. Dangal? Ang katulong na tulad mo, walang karapatang magsalita tungkol sa dangal sa harap ko. Maglaba ka na. Siguraduhin mong walang mantsa ang mga damit ko. Kundi, palalayasin kita rito bago pa man magsimula ang klase mo. Napayuko na lang si Nena habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak na sabon. Sa isip niya, hindi siya susuko, lalo na ngayon na magkakaroon siya ng pagkakataong makapag-aral. Sa likod ng mansyon, sa may laundry area, tahimik na humihikbi si Nena habang nakasandal sa pader.
Masakit pa rin ang mga salita ni Doña Feliza. Tila ba hinding-hindi na siya makakaalis sa putik ng kahirapan. Nena, bakit ka narito? Teka, umiiyak ka ba? Nagulat si Nena at mabilis na pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang laylayan ng kanyang apron. Sir Adrian, wala po to. Napuwing lang po ako sa detergent. Huwag mo na ako lokohin. Narinig kong sinabi ni Lola kanina. Pasensya ka na sa kanya. Inabot ni Adrian ang isang paper bag na may tatak ng isang sikat na bakery at isang malamig na juice. Ano po to? Oh, kainin mo muna to. Hindi ka pa nagtatanghalian, diba? Sayang naman ang paborito mong ensaymada. Salamat po, sir. Pero nakakaya naman po sa inyo. Busog pa ako. Mamaya ko na lang po kakainin ng mga to. Wala yun. Halika, sumama ka sa akin sa labas. Maglalakad-lakad muna tayo sa garden para mahanginan ka. Nag-aalangan man ay sumunod si Nena kay Adrian. Malayo sila sa main house kaya alam nilang hindi sila makikita ng matanda. Naupo sila sa isang bench sa ilalim ng malaking puno ng nara. Bakit gusto mo talagang maging accountant, Nena? Kasi po, nung bata ako, laging nalulokong tatay ko sa probinsya kapag nagbebenta ng palay. Hindi niya alam kung paano magkwenta ng tama. Sabi ko sa sarili ko, paglaki ko, ako mag-aayos ng lahat ng dokumento para wala nang mang-aapi sa amin. Napatitig si Adrian sa dalaga. Kita niya ang ningning sa mga mata nito sa kabila ng pamumula dahil sa pag-iyak. Pareho pala tayo. Nakakala na marami, madali ang buhay ko dahil mayaman ako. Pero ang totoo, pressure ang nararamdaman ko araw-araw. Dahil kailangan laging perpektong lahat para kay Lola. Mahirap din po pala ang sitwasyon niyo, sir. Kahit marami kayong pera, parang hindi kayo malaya. Tama ka. Pero alam mo, Nena, ikaw ang nagpapaalala sa akin na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa posisyon sa kumpanya. Yung determinasyon mo, yun ang wala sa maraming tao sa paligid ko. Salamat po, Sir Adrian. Dahil sa inyo, parang naniniwala na uli ako na kaya ko. Kaya mo talaga. Hayaan mo na si Lola. Basta mag-aaral ka ng mabuti. Akong bahala sa lahat. At wag mo na akong tatawaging sir kapag tayo lang magkaharap. Adrian na lang. Naku, baka po mapagalitan ako lalo. Huwag mo isipin yun. Nandito lang ako, Nena. Hindi kita pababayaan. Sabihan mo lang ako kapag may nangaapi sa'yo dito at baka mabatukan ko pa. Biro ng binata. Paano kung lola mo yung umaway sa akin? Naku, patay. Hindi ko mababatukan. Naghalakhakan ng dalawa. Maya-maya pa, sandaling nagkatinginan ang dalawa. Sa gitna ng katahimikan ng garden, tila ba nawala ang gap sa pagitan ng isang amo at ng kanyang kasambahay. Isang bagong pakiramdam ang unti-unting sumisibol. Bagay na hindi nila alam na magiging mitya ng mas malaking gulo sa loob ng mansyon. Kinaumagahan, maagang tinapos ni Nena ang kanyang mga gawaing bahay. Nang makitang pababa na si Adrian mula sa kanyang silid, agad siyang lumapit dito nang walang nakakita. Sir Adrian? Ay, Adrian pala. Pwede ka ba mamaya? Gusto ko lang sana bumawi sa kabaitan mo kagabi. Bawi? Paano naman? Ililibre kita ng tanghalian. Pero hindi sa mga mamahaling restaurant na kinakain mo. Sa paborito kong kainan sa labas ng subdivision. Nangiti si Adrian. Mukhang interesado siya sa alok ng dalaga. Sige, deal. Sunduin kita sa likod ng gate para hindi tayo mapansin ni Lola. Sige. Eksaktong 12:00, lula ng kanyang sasakyan si Adrian at laking gulat niya nang makitang nakasuot lang si Nena ng simpleng t-shirt at maong. Bakit may dala pa po kayong sasakyan? Maglakad na lang po tayo. Bakit naman? Anong masama sa kotse ko? Sports car po ang sasakyan nyo. Masyadong pansinin. Tsaka hindi ho yan bagay sa lugar na pupuntahan natin. Tara na, maglakad na lang po tayo. Fine. Tipid na sagot ng binata. Tsaka pinarada ang kotse, tsaka bumaba. Naglakad siya papunta sa gilid kung saan nakatayo si Nena.
Maganda ang buwan. Malamig din ang simoy ng hangin. Tamang-tama para sa paglalakad natin. Masaya silang nagkwentuhan kaya naman hindi nila napansin ang oras. Nagulat na lamang si Adrian na nasa tapat na sila ng isang maliit at makulay na karinderya na may nakasabit na mga saging sa harap. Nandito na po tayo. Wait, what? Dito tayo kakain? Sigurado ka ba? Oo naman. Huwag mong maliitin tong pwesto ni Aling Mirna. Dito ang pinakamasarap na papaitan at dinuguan sa buong area. Hindi naman sa nang mamaliit ako. Kilala mo na din siguro ang ugali ko. Hindi ako matapobre. Medyo natatakot lang ako na baka sumakit ang tiyan ko. Masarap naman ang mga pagkain dito at malinis pa. Sagot kita. Sure ka ha? Oo naman. Pagbaba nila, agad na bumulaga kay Adrian ang ingay ng mga electric fan at ang amoy ng iba't ibang ulam na nakahain sa mga kaldero. Pinunasan ni Nena ang upuang monoblock gamit ang tissue bago pinaupo si Adrian. Aling Mirna, 2 order nga po ng sinigang na baboy, 1 papaitan, 1 sisig at 4 na rice. Yung bagong saing po sana. Napangiti si Aling Mirna at tinanong pa kung sino daw ang kasama niya. Inusisa pa ng karinderya owner kung sino si Adrian at kung nanliligaw daw ba ito sa kanya. Naku, kaibigan ko lang po siya, Aling Mirna. Sige na po, pakihanda na po yung mga orders namin. Gutom na po kami. Nangihain ng pagkain, tinitigan lang ni Adrian ang mangkok. Hindi siya sanay sa ganitong setup, pero nang matikman niya ang sabaw ng sinigang, nanlaki ang kanyang mga mata. Wow, bakit ganito kasarap? Mas masarap pa to sa luto ng chef namin sa bahay. Sabi ko sa iyo yan ang sikretong recipe at luto na may pagmamahal. Oh, etong papaitan, subukan mo rin. Ano tong kulay green? Bitter pero masarap. Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Papaitan ang tawag dyan. Gawa sa lamang loob ng baka. Huwag kang matakot, malinis ang pagkakaluto niyan. Halos maubos ni Adrian ang 2 kanin habang pinagpapawisan sa anghang at sarap. Tawa ng tawa si Nena habang pinapanood ang amo na tila isang bata na ngayon lang nakaranas ng tunay na kaligayahan sa pagkain. Nena, salamat. Sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam na ganito lang. Walang formal na suit. Walang kailangang sunding etiquette. Masaya pala kumain sa karinderya. Medyo masikip ang lugar at mainit din pero wala akong masabi sa mga pagkain dito. Bumalik ulit tayo dito ha. Minsan kasi, mas masarap ang buhay kapag simple lang. Hindi kailangan ng ginto kung busog naman ang puso mo. Wow, ang lalim nun ha. Pero I agree with you. Tama ka naman. Habang masayang nagkakwentuhan ang dalawa, hindi nila napansin ang isang itim na sasakyan na dumaan sa harap ng kainan. Sa loob nito, nakadungaw si Doña Feliza. Galit na galit habang nakatingin sa kanyang apo na nakikipagsalo-salo sa isang katulong sa ganoong klaseng lugar. Tingnan mong batang yan! Sinisira niyang dangal ng pamilya natin para lang sa isang hamak na probinsyana. Hindi ko to papayagan. Paano na lamang kung makita siya ng press na kumakain sa pipitsuging karinderya? Paano kung may investors na makakita sa kanya? Gigil na sabi ng matanda. Samantala, sa loob ng karinderya, abala si Adrian sa pag-inom ng malamig na sagot gulaman. Next time ako naman na magdadala sa'yo sa alam ko masarap na kainan. Pero promise, hindi na sa formal restaurant. Maghahanap ako ng adventure na tulad nito. Asahan ko yan, Adrian. Basta mag-aral lang ako ng mabuti. Gagalingan ko para proud ka rin sa akin. Nagsimula nang mag-aral si Nena. Kahit papagod sa pagtatrabaho, ay pinipilit niyang mag-aral ng mabuti. Alam niyang bihira dumating ang ganong klaseng oportunidad kaya desidido siyang magtagumpay. Paglipas ng 1 linggo, sorpresang binigyan ni Adrian si Nena ng isang malaking kahon. Pagbukas ng dalaga, isang elegante at simpleng itim na cocktail dress ang bumulaga sa kanya. Cocktail dress? Para saan to? Gulat na tanong ng dalaga. Isusot mo yan mamaya. Sabi ko sa'yo, ako naman ang taya.
Dadaling kita sa isang lugar na espesyal. Adrian, nakakahiya naman to. Masyadong mahal ang ganitong damit. Baka sabihin ng lola mo, ninakaw ko lang to. Baka lalo niyang isipin na may interes ako sa yaman niyo. Huwag mo na siyang isipin. Wala siya rito. Nasa charity event siya. Hanggang hating gabi. Mag-ayos ka na. Hihintayin kita sa sasakyan. Agad na nagtungo sa kwartong dalaga at nag-ayos. Nang bumaba si Nena, halos malaglag ang panga ni Adrian. Nakapusod ng maayos ang buhok ng dalaga at kahit manipis lang ang lipstick nito ay litaw na litaw ang ganda ng kanyang muka. Ang simpleng probinsyana ay nagmukhang prinsesa. You look amazing, Nena. Tara na. Salamat. Kinakabahan ako. Baka hindi ako marunong gumamit ng mga tinidor doon. You'll be okay. Nandito lang ako. Pumasok sila sa isang high-end na French restaurant. Lahat ng gamit ay kumikinang at ang tugtugin ay malumanay na piano. Pero sa gitna ng hapunan, narinig nila ang isang pamilyar na tawanan mula sa kabilang mesa. Grupo ito ni na Marco, ang kaibigang negosyante ni Adrian. Wait, is that Adrian? At sino tong kasama niya? Ngayon ko lang nakita ang babaeng to. Lumapit ang grupo ni na Marco sa mesa nila. Sinuri nila si Nena mula ulo hanggang paa. Guys, this is Nena. Nena, friends ko. Nena? Teka, parang pamilyar ka. Ikaw ba yung nakita ko sa mansyon ni na Adrian na nagdidilig ng halaman nung nakaraang linggo? Natahimik ang buong grupo bago sumabog sa malakas na tawa. Bro, seryoso ka ba? Isinama mong katulong nyo rito sa ganito ka-expensive na resto? Pinahiram mo pa siguro ng damit, no? Sinabi pa ng isang kaibigan na kaya daw pala amoy Zonrox dahil may katulong daw pala doon. Excuse me po, nagtatrabaho ako ng disente. Kahit anong bihis mo, miss, amoy pawis at uling ka pa rin. Hindi ka na babagay dito. Baka mamaya, pati yung silver spoon ay ibulsa mo pa. Shut up, Marco. Huwag niyo siyang bastusin. Adrian, tama na. Umalis na tayo. Tumayo si Nena na nanginginig ang mga balikat. Hindi na niya hinintay na makasagot si Adrian at mabilis na tumakbo palabas ng restaurant. Rinig na rinig pa rin niya ang hiyawan at tawanan ng mga kaibigan ni Adrian sa loob. Bakit ba ako naniwala na pwede akong sumabay sa kanila? Napakatanga ko para maniwalang may puwang ako sa mundo ni Adrian. Umiiyak si Nena habang naglalakad sa madilim na sidewalk. Hinubad niya ang kanyang high heels dahil masakit na ito sa paa. Maya-maya, narinig niya ang mabilis na yabag ni Adrian. Nena, sandali. Teka lang. Umuwi na tayo, Adrian. Tama sila eh. Katulong lang ako. Kahit anong gawin ko, hindi ako magiging katulad niyo. Hindi totoo yan. Mali sila. At hindi ko na sila kakausapin. Mali ang ginawa nila. Nena, tumingin ka sa akin. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae sa loob ng resto na yon. Napatigil si Nena habang pinupunasan ng luha. Sa di kalayuan, nakarinig sila ng malakas na tugtugin at nakakita ng makulay na ilaw. Isang perya. Ayaw mo sa formal, di ba? Doon tayo. Walang manghuhusga sa atin doon. Sa ganitong outfit? Tanong ng dalaga at namilog ang mga mata nito. Pumasok sila sa perya. Nawala ang lungkot ni Nena nang makita ang mga carousel at Ferris wheel. Suot pa rin ang kanyang gown. Sumakay sila sa caterpillar at tumawa ng malakas habang mabilis na umiikot ang sasakyan. O eto, subukan nating barilin yung mga lata. Kapag natamaan ko lahat, kukunin ko yung malaking teddy bear para sa'yo. Ang yabang mo ah. Sige nga, tingnan natin ang galing mo. Naglaro sila ng naglaro. Kumain sila ng popcorn at cotton candy habang naglalakad-lakad. Pati nga isaw at inihaw na pusit ay kumain sila. Sa taas ng Ferris wheel, tumigil ang kanilang upuan sa pinakatuktok. Ang ganda ng view, Adrian. Salamat ah. Akala ko sira ng gabi ko. Hindi ko hayaang masira ang gabi mo. Pangako ko sa'yo, kahit anong sabihin ni Lola o ng ibang tao,
Ipaglalaban kita. Salamat pero alam mong mahirap ang kalaban natin, di ba? Kahit gaano pa kahirap, hindi ako bibitaw. Dahan-dahang hinawakan ni Adrian ang kamay ni Nena. Sa gitna ng ingay ng perya at kislap ng mga ilaw, tila ba tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Alam nilang simula pa lang ito ng mas matinding pagsubok. Pero sa gabing yon, sila lang ang mahalaga. Bumalik sila sa mansyon na may mga ngiti sa labi. Hindi nila alam na pagtapak nila sa pinto ay naghihintay na ang bagsik ni Doña Felisa. Pagbaba pa lang nina Nena at Adrian sa sasakyan, ramdam na nila ang kakaibang bigat ng hangin sa loob ng mansyon. Bukas ang lahat ng ilaw sa sala at nakaupo sa gitna ng engrandeng sofa si Doña Felisa. Hawak ang kanyang tungkod at nakatingin ng matalim sa pinto. Finally, the prince and the pauper have arrived. Lola, bakit gising pa po kayo? Kabadong tanong ng binata. Dahil nakatanggap ako ng tawag mula kay Marco. Hiyang-hiya ako, Adrian! Ang apo ko, nakitang nakikipag-date sa isang hamak na utusan sa isang maranyang restaurant? At talagang pinasuot mo pa ang gown na para sana sa mga party ng pamilya natin? Pasensya na po, Doña Felisa. Hindi ko po sinasadya. Tumahimik ka! Wala kang karapatang magsalita sa harap ko. Hindi ba't sinabi ko na huwag kang sasagot kapag hindi kita kinakausap? Tumayo ang matanda at mabilis na lumapit kay Nena. Bago pa man makakilos si Adrian, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Nena na naging sanhi ng pagbagsak nito sa sahig. Ang kapal na mukha mo! Akala mo ba dahil pinag-aaral ka at binibihisan, ay kapantay mo na kami? Ginagamit mo ang ganda mo para akitin ang apo ko at sirain ang reputasyon namin. Sasabunutan pa sana ng matanda ang dalaga nang mabilis na humarang si Adrian. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang lola upang pigilan ito. Lola, sobra na. Tama na. Bitawan mo ako, Adrian! Ipinagtatanggol mo ang basurang ito laban sa sarili mong dugo! Hindi siya basura, Lola. Tao siya. At may damdamin din. Ako ang nagdala sa kanya doon. Ako ang namilit sa kanya. Kung may kasalanan man dito, ako yon at hindi si Nena. Nabulag ka na! Pinayagan kitang tulungan siya sa pag-aaral dahil akala ko'y charity lang to. Pero hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Nena, bukas na bukas din. Mag-impake ka na. Lumayas ka sa pamamahay ko. Doña Felisa, parang awan niyo na po. Kailangan ko po ng trabahong to para sa pamilya ko. Hindi siya alis, Lola. Kapag pinalayas niyo siya, aalis din ako sa mansyong to. Tatalikuran ko ang lahat ng posisyon ko sa kumpanya. Natigilan si Doña Felisa sa binitawang salita ng apo. Alam niyang seryoso si Adrian sa mga mata nito. Gagawin mo yan para sa isang katulong? Sige, manatili siya rito. Pero wag na wag ko kayong makikitang magkasama uli. At ikaw, Nena, siguraduhin mo ang pagsisisihan mong araw na pumasok ka sa buhay namin. Gagawin kong impyernong pananatili mo rito. Mabilis na tinalikuran sila ng matanda at umakyat sa hagdan. Agad namang dinaluhan ni Adrian si Nena na nanginginig pa rin sa takot at sakit. Nena, okay ka lang. Pasensya ka na. Hindi ko dapat hinayaang mangyari to. Adrian, baka tamang lola mo. Siguro dapat na nga akong umalis. Hindi ko kayang galit niya. Huwag kang susuko, Nena. Sabi mo lalaban ka para sa dangal mo, diba? Nandito ako. Hindi kita bibitawan kahit anong mangyari. Tumingin si Nena kay Adrian. Bakas ang takot pero nakita rin niya ang determinasyon sa mga mata ng binata. Alam niyang simula pa lang ito ng tunay na laban. Pagkatapos ng gulo sa sala, hindi tinigilan ni Doña Felisa si Nena. Kinabukasan, mas lalong naging malupit ang matanda. Pinatambak nito ang lahat ng labahin, pati ang mga mabibigat na kurtina at alpombra na hindi naman dapat labhan ng kamay, ay ipinilit nitong ipalinis kay Nena ng mano-mano. Huwag mong gagamitin ang washing machine. Gusto ko'y kuskusin mo yan hanggang sa mamula ang mga palad mo. Yan ang bagay sa mga taong hindi marunong lumugar. Opo, Doña Felisa. Susunod po ako. Habang nagkukusko si Nena sa ilalim ng matirik na araw,
Pasimpleng lumalapit si Adrian para bigyan siya ng tubig. Pero agad itong nahahalata ng matanda na nakabantay sa terrace. Adrian! Pumasok ka rito! Huwag mong sanayin ang mga utusan na kinakausap mo habang natatrabaho. Napilitang pumasok si Adrian pero hindi siya tumigil sa pag-iisip ng paraan. Sa kabila ng pagpapahirap, naging inspirasyon ni Nena ang mga libro na binigay ni Adrian. Kapag gabi, kahit pagod na pagod ang kanyang katawan, nagpupuyat siya para mag-review para sa kanyang entrance exam sa isang prestigyosong universidad. Isang gabi, pumasok si Adrian sa quarters ni Nena. Nakita niyang nakasubsob ang dalaga sa mesa habang hawak ang isang ballpen. Nena, gising. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Adrian, bakit ka narito? Baka makita ka ng lola mo. Tulog na siya. Eto, dinalan kita ng mga reviewer na galing sa kaibigan ko accountant. Mas madali mong maintindihan ang mga formula rito. Salamat. Alam mo, minsan naiisip ko, bakit mo ba ito ginagawa? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Dahil naniniwala ako sa'yo. At dahil mahalaga ka sa akin, Nena. Higit pa sa iniisip mo. Napatigil si Nena sa pagsusulat. Nagkatinginan sila at sa maliit na kwartong yon, ramdam ang tibok ng kanilang mga puso. Pero alam ni Nena ang realidad. Adrian, pangarap lang ang kaya ko ibigay sa'yo ngayon. Wala akong yaman. Wala akong pangalan. Hindi ko kailangan ng yaman mo. Ang kailangan ko ay ikaw na lumalaban. Kapag nakapasa ka sa exam na to, yun ang unang hakbang natin para patunayan kay Lola na mali siya. Dumating ang araw ng entrance exam. Sa tulong ni Adrian, lihim na nakalabas ng mansyon si Nena. Pero pagbalik niya, naghihintay na si Doña Feliza sa kanyang kwarto. Hawak nito ang mga libro at reviewer ni Nena. Akala mo ba? Hindi ko malalaman ang balak nyo? Itong mga librong to? Basura lang to! Sinimulang punitin ng matanda ang mga pahina ng libro ni Nena. Huwag po, Doña Feliza! Pinaghirapan ko pong ipunin ng mga yan. Mahalaga pong pag-aaral ko. Walang halaga ang pag-aaral mo kung gagamitin mo lang ito para akyatin ang pamilya ko. Hindi ka magiging isa sa amin. Hindi ko po gusto maging katulad nyo. Gusto ko lang pong magkaroon ng dangal. Kahit punitin nyo lahat ng libro ko, ang laman ng utak ko hindi nyo mananakaw. Namula sa galit ang matanda at akmang sasampalin ulit si Nena, pero sa pagkakataong ito, sinalo ni Nena ang kamay ng Donya. Tama na po. Hindi na ako batang probinsyana na laging nakayuko. Katulong niyo po ako sa trabaho, pero hindi niyo pag-aaring pagkatao ko. Eksaktong pumasok si Adrian at nakitang eksena. Doon niya na-realize na handa na si Nena na lumaban at mas lalong tumibay ang determinasyon niyang manatili sa tabi nito. Kahit pa ang kapalit ay ang buong yaman ng mga Romero. Lola, itigil niyo na to. Nena, halika na. Hindi ka na dito sa quarters matutulog. Simula ngayon, ituturing ka naming panauhin habang naghihintay ng resulta ng exam mo. Nagbabaliw ka na, Adrian! Itatakwil kita! Gawin niyo po ang gusto niyo. Pero si Nena, hindi na siya aalis sa tabi ko. Ang gabing yon ang naging hudyat ng tuluyang paghihiwalay ng loob ni Adrian sa kanyang lola. Habang si Nena naman ay nakatayo ng tuwid, handang harapin ang anumang bagyong darating para sa kanyang pangarap at sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mangarap. Ano kaya ang mangyayari kapag lumabas na ang resulta ng exam ni Nena? Sa loob ng library ni Adrian, habang tahimik ang buong mansyon pagkatapos ng engkwentro kay Doña Feliza, doon naganap ang pinakahihintay na sandali. Hawak ni Adrian na magkabilang kamay ni Nena. Ramdam ang panginginig ng dalaga pero bakas ang katapangan sa mga mata nito. Nena, seryoso ko sa sinabi ko kay Lola. Hindi lang kita basta tutulungan. Gusto kitang makasama sa bawat hakbang mo. Adrian, natatakot ako. Ang daming hadlang. Isang katulong lang ako sa paningin ng mundo. Pero sa paningin ko, ikaw ang mundo ko. Nena, mahal kita. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo. Pwede bang maging tayo na? Mahal din kita, Adrian. Matagal na.
Akala ko lang pangarap lang ang lahat ng to. Isang matamis na pag-amin ang namutawi sa kanilang mga labi. Noong gabing yon, naging opisyal ang kanilang relasyon. Isang lihim na kasunduan ng pag-ibig sa gitna ng magulong mansyon. Kinabukasan, tila lumalakad sa ulap si Nena habang naglilinis ng sala. Pero ang saya ay biglang naputol nang tumunog ang buzzer sa gate. Isang lalaking may balat na sunog sa araw, nakasuot ng kupas na t-shirt at may dalang isang batang lalaki na mga 4 na taong gulang ang bumungad kay Aling Rosa. Sino po sila? Ano pong kailangan nila? Hinahanap ko po ang asawa ko, si Nena. Sabi nila dito raw siya nagtatrabaho. Nagkataon na pababa si Adrian sa hagdan nang marinig ang usapan. Sumunod naman si Nena na galing sa kusina. Pagkakita ni Nena sa lalaki, biglang namutla ang dalaga at tila nawala ng hininga. Nena, salamat sa Diyos at nahanap ka namin. Bakit mo kami iniwan sa probinsya? Goryo? Anong ginagawa mo rito? Ang bata naman ay nagsisigaw at tinatawag na nanay si Nena. Tumakbo ang bata at yumakap sa binti ni Nena. Nanigas si Nena sa kinatatayuan niya. Halos lumuwa ang mga mata ni Adrian habang nakatingin sa eksena. Lumapit ang lalaki na nagpakilalang Goryo at inabot kay Adrian ang isang lukot na papel, isang marriage contract. Sir, pasensya na po sa storbo. Ako po si Goryo, asawa ni Nena. Kasal po kami sa West sa amin bago siya lumuwas. At ito po ang anak namin, si Junjun. Ano? Nena, anong ibig sabihin nito? Totoo ba to? Adrian, makinig ka. Hindi ganyan ang nangyari. Ipapaliwanag ko. Anong ipapaliwanag, Nena? Akala ko ba kaya ka lumabas para magtrabaho at magpadala sa amin? Bakit balita ko may boyfriend ka na ritong mayaman? Sa itaas ng hagdan, lumabas si Doña Feliza na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Kanina pa niya alam na darating ang mga ito dahil siya mismong nagbayad sa pamasahe ni Goryo mula sa probinsya para sirain si Nena. Oh, Adrian! See? Sabi ko sa'yo, punong-puno ng duming pagkatao ng babaeng yan. Hindi lang pala siya ambisyosa. Manloloko pa. May pamilya na pala. Pumatol pa sa'yo. Nena, sumagot ka. Kasal ka ba talaga sa lalaking to? Anak mo ba ang batang to? Adrian, pilit lang ang kasal na yan. Pero kasal kayo? Sumagot ka. Oo, pero... Hindi na pinatapos ni Adrian ang sasabihin ni Nena. Ang kaninang mga mata na puno ng pag-ibig ay napalitan ng matinding galit at pandidiri. Nararamdaman niya ang hapdi ng pagtataksil na tila ba sinaksak ang kanyang puso. Goryo, isama mo na asawa mo at ang anak nyo. Umalis na kayo sa mansyon ko. Ngayon din. Adrian, please. Makinig ka muna sa akin. Pinilit lang ako ng tiyahin ko noon dahil sa utang. Ipinagkasundo niya ako para mabayaran lahat ng pagkakautang niya sa mga magulang ni Goryo. Ibinenta niya ako pero hindi ko mahal si Goryo kaya ako umalis. Hindi rin totoo ang anak ko si Junjun. Tinato ko na lamang siyang parang totoo kong anak pero ibang nanay niya. Sinungaling. Naniwala ako sa'yo, Nena. Binigay ko ang lahat, pati ang tiwala ko. Pero isa ka lang palang hamak na manloloko. Nagagamit ng ibang tao para makaangat. Kinuha ni Adrian ang mga gamit ni Nena na nasa malapit at itinapon ito sa labas ng pinto. Lumayas ka. Ayoko na makita ang mukha mo rito kahit kailan. Tama si Lola. Isa kang mansya sa buhay ko. Adrian, huwag mong gawin to, please. Napahagulgol si Nena habang hinihila siya ni Goryo palabas. Ang bata ay umiiyak na rin habang tinatawag siyang nanay. Naiwan si Adrian sa sala. Bagsak ang balikat at nanginginig ang buong katawan sa galit. Habang sa background ay naririnig ang matagumpay na tawa ni Doña Feliza. Gumuho ang mundo ni Adrian sa loob ng isang saglit. At ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay naging isang madilim na bangungot. Naglalakad sa ulan si Nena habang hila-hila ni Goryo ang kanyang braso.
Ang batang si Junjun ay iyak ng iyak habang bitbit ang lumang bag ng dalaga. Hindi matanggap ni Nena na ganun kadali siyang kinalimutan at ipinagtabuyan ni Adrian nang hindi man lang siya pinapaliwanag ng maayos. Bitawan mo ako, Goryo! Wala kang karapatang kalad ka rin ako! Ano ba, Nena? Asawa kita. Nakalimutan mo na ba ang pirmahan natin sa probinsya? Pirmahang peke! Alam mo sa sarili mong hindi natuloy ang kasal dahil nahuli kitang may ibang babae sa mismong araw ng pirmahan sa West. Hindi tinanggap ng judge ang papel na yan dahil tumakbo ko. Pero sa papel kasal tayo. Ang tinan mo si Junjun. Kailangan ka niya. Anak mo siya sa ibang babae! Goryo! Tinuring ko siyang parang tunay na anak dahil wala siyang malay sa panuloko mo. Pero huwag mong gamitin ang bata para sirain ang buhay ko. Samantala, sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Adrian. Nakaupo siya sa kanyang library. Hawak ang baso ng alak. Pero hindi mawala sa isip niya ang mukha ni Nena. May kung anong mali. Alam niyang tapat si Nena. Sir Adrian, kailangan niyo po itong makita. Pumasok si Aling Rosa sa library. May dala siyang isang lumang envelope na naiwan ni Nena sa kanyang silid sa gitna ng kaguluhan. Naiwan po ito ni Nena. Binuksan ko po dahil nag-aalala ako. Basahin niyo pong sulat ng nanay niya mula sa probinsya. Binasa ni Adrian ang sulat. Doon nakasaad ang lahat. Ang paghingi ng tawad ng tiyahin ni Nena dahil pinipilit siyang balikan ni Goryo, ang lalaking nanloko sa kanya at nagkaroon ng anak sa iba. Nakalagay din doon ang katotohanan na kailanman ay hindi naging asawa ni Nena si Goryo dahil hindi napirmahan ang pinal na dokumento. Anong nagawa ko? Rosa, hindi sila kasal at hindi niya anak ang bata. Sinabi ko na sa inyo, sir. Mabuting bata si Nena. At may nalaman pa ako. Si Doña Feliz ang nagpadala ng pera kay Goryo para lumuwas dito at sabihin kasal sila. Ang totoo, natanggap na daw ni Goryo na hiwalay na sila ni Nena. Pero kinumbinsi siya ng lola mo para pumarito. I can't believe it. Natatakot po ako sa lola niyo pero hindi ko rin matiis na magkahiwalay kayo ni Nena nang dahil lang sa kanya. Huwag kang mag-alala, Rosa. Akong bahala sa'yo. Salamat sa concern mo. Umakyat ang dugo sa ulo ni Adrian. Agad niyang hinarap ang kanyang lola sa sala. Lola, paano niyo nagawa to? Nagbayad kayo ng tao para lang sirain ang pagsasama namin ng babaeng mahal ko? I did what was necessary, Adrian. Para iligtas ka sa kahihiyan. Para makaiwas sa problemang pamilya natin. Ang tanging kahihiyan dito ay ang ginawa niyo. Tatalikuran ko na ang lahat, Lola. Hindi ko kailangan ng yaman niyo kung ang kapalit ito ay ang pagiging masamang tao. Iiwan mo ako mag-isa? Anong klaseng apo ka? Wala kang utang na loob. Marunong po akong tumanaw ng utang na loob. Simula bata pa po ako. Ginawa akong lahat ng gusto niyo. Pero tama na ho. Hindi ko kayang bitawan ng babaeng mahal ko dahil lang hindi niyo tanggap ang estado niya sa buhay. I'm sorry, Lola. Mabilis na kinuha ni Adrian ang susi ng kanyang sasakyan. Pinaharurot niya ito palabas ng subdivision hanggang sa makita niya si Nena sa isang bus stop. Basang-basa sa ulan. Habang pilit na kumakawala kay Goryo. Nena! Bumaba si Adrian at mabilis na sinuntok si Goryo ng tangkaing harangan ng daan niya. Layuan mo siya. Alam ko na ang totoo. Alam kong hindi kayo kasal at hindi mo siya asawa. Hindi rin siya ang tunay na ina ng anak mo. Sir, teka lang. Umalis ka na bago ko patawagin ng mga pulis para sa falsification of documents at harassment. Umalis ka na. Ngayon din. Natakot si Goryo kaya mabilis na binuhat ang bata at tumakbo palayo. Iniwan ang mga gamit ni Nena. Naiwan si Adrian at Nena sa ilalim ng ulan. Dahan-dahang lumapit si Adrian at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Patawarin mo ako, Nena. Nagkamali ako. Naniwala agad ako sa kanila kaysa sa puso mo. Ang sakit, Adrian. Ang sakit na tinapon mo ako na parang basura pagkatapos ng lahat. Ani Nena na panayang iyak. Hindi na mauulit. Pangako. Hindi na ako makikinig sa kanila. Kahit wala na akong yaman. Basta kasama kita. Sapat na. Tayo naman ang lalaban ngayon.
Ano? Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na kay Lola na aalis na ako. Nalaman ko kasi na siyang nagbayad kay Goryo para guluhin tayo. Hindi ko yun mapapalampas. Mahal kong Lola pero mali nang ginagawa niya. Sigurado ka ba? Mawawala sa iyong lahat. Mas mawawala ang buhay ko kung mawala ka. Tara na, magsisimula tayo uli. Malayo sa mansyong to. Salamat, Adrian. Pangako, patatawarin kita at magtitiwala akong muli sa'yo. Sumakay sila sa sasakyan. Iniwan ng lahat ng luhong nakasanayan ni Adrian. Dala lamang ang pangarap ni Nena at ang pag-ibig nilang dalawa na ngayon ay mas matibay na dahil sa katotohanan. Dala ang iilang piraso ng damit na mabilis na isinilid sa maleta, tuluyan ang tinalikuran ni Adrian ang mansyon. Hindi niya nilingon ang kanyang lola na noon ay nagsisigaw sa veranda, nagbabantang hindi siya bibigyan kahit isang sentimo ng kanyang mana. Nena, sakay na. Hindi na tayo babalik dito. Adrian, sigurado ka ba talaga? Ang laki ng sinakripisyo mo para sa akin. Wala tayong mapupuntahan. May konti akong ipon sa personal ko account na hindi kontrolado ni Lola. Sapat na yun para makapagsimula tayo. Ang mahalaga, malaya na tayo sa impluwensya niya. Pinaandar ni Adrian ang sasakyan palayo sa Marangyang Subdivision. Habang bumabagtas sila sa highway, ramdam ni Nena ang kaba. Nawalan siya ng trabaho, wala siyang matutuluyan, at higit sa lahat, ayaw niyang bumalik sa probinsya. Saan tayo pupunta? Hindi ako pwedeng bumalik sa amin, Adrian. Siguradong nando na si Goryo at kukulitin na naman ako ng pamilya ko na tanggapin siya. Huwag ka mag-alala, hindi kita ibabalik sa kanya. Maghahanap tayo ng maliit na apartment na matitirhan mo habang tinatapos natin ang enrollment mo sa kolehiyo. Pero paano ka? Sanay ka sa marangyang buhay. Paano ka mabubuhay ng walang driver? Walang yaya at walang sapat na pera? Matututo ako, Nena. Kung ikaw nga nakaya mo, ako pa kaya? Maghahanap ako ng trabaho sa ibang kumpanya. Marami akong kakilala na hindi hawak ni Lola. Huminto sila sa isang maliit na kainan sa gilid ng daan para mag-isip. Doon, tiningnan ni Nena ang kanyang mga palad na puno ng kalyo dahil sa pagtatrabaho sa mansyon. Kahit anong mangyari, lalaban ako. Hindi ko hayaang mapunta sa walang ginawa mo para sa akin. Magtatrabaho ako sa umaga, mag-aaral sa gabi. Yan ang Nena na mahal ko, yung hindi sumusuko. Pero Adrian, kailangan nating maging matalino. Alam kong gagawa't gagawa ng paraan si Doña Feliza para harangin ang mga plano mo. Siguradong gagamitin niyang kapangyarihan niya para hindi ka matanggap sa ibang trabaho. Alam ko. Kaya gagamit ako ng ibang pangalan kung kinakailangan. Magsisimula ako sa baba. Parang ikaw. Nagtungo sila sa isang lumang apartment building sa may bandang Manila. Maliit lang ang kwarto. May isang kama, maliit na lababo at bintanang nakaharap sa kalsada. Malayong malayo ito sa kwarto ni Adrian na may aircon at walk-in closet. Dito na lang muna ako, Adrian. Kasya na ako rito. Huwag mo na ako intindihin. Unahin mong sarili mo. Anong huwag intindihin? Magkasama tayo rito. Dito rin ako tutuloy. Maghahanap tayo ng paraan ng magkasama. Sigurado ka? Baka pagising mo bukas, hanapin mong malambot mong kama. Basta katabi kita kahit sa sahig pa ako matulog. Mahimbing ang tulog ko. Puro ka talaga kalokohan. Seryoso ako doon, Nena. Lahat ay kakayanin ko para sa'yo. Salamat. Kaya naman mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Niyakap ni Nena si Adrian ng mahigpit. Sa gitna ng dilim at sikip ng maliit na kwartong yon, doon nila naramdaman ang tunay na kalayaan. Walang Doña Feliza, walang mapanghusgang mga kaibigan, at walang Goryo na nanggugulo. Salamat, Adrian. Pangako, hindi kita bibigoin. Magiging accountant ako at tayo naman ang magtatayo ng sarili nating mansyon balang araw. Naniniwala ako sa'yo, Nena. Ngayon, kailangan muna nating magpahinga.
Bukas magsisimula ang totoong laban sa labas ng mansyong kinalakihan ko. Sa kabila ng takot sa hinaharap, may ngiti sa labi ang dalawa habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad mula sa kanilang bintana. Isang bagong simula para sa isang probinsyanang may pangarap at isang mayamang binatang mas pinili ang pag-ibig kaysa sa yaman. Nagpasya sina Nen at Adrian na lumayo ng husto sa ingay at gulo ng Maynila. Sumakay sila ng barko patungo sa isang malalayong probinsya sa Visayas, kung saan walang nakakakilala sa kanila at hindi sila maaabot ng impluwensya ni Doña Feliza o ng panggugulo ni Goryo. Sigurado ka ba dito, Adrian? Napakalayo na natin. Ito ang kailangan natin, Nena. Isang bagong simula na walang anino ng nakaraan. Sa tulong ng natirang ipon ni Adrian, nakabili sila ng isang maliit na lupain na malapit sa dagat. Nagpatayo sila ng isang simpleng bahay na gawa sa kawayan at kahoy. Malayo ito sa mansyong kinalakihan ni Adrian, pero bawat sulok nito ay puno ng pagmamahalan. Sinong mag-aakalang ang isang Adrian Romero ay marunong nang palang magsibak ng kahoy at magigib ng tubig? Basta para sa asawa ko, lahat matututunan ko. At tingnan mo, masarap pala ang buhay na ganito. Tahimik ang isip ko. Hindi naging madali ang unang taon. Habang nagbubukid si Adrian, itinuloy ni Nena ang kanyang pag-aaral sa isang lokal na kolehiyo sa bayan. Sa gabi, sabay silang nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng lampara, si Nena para sa kanyang mga exam sa accounting at si Adrian para sa pagpapatakbo ng kanilang maliit na negosyo ng mga pananim. Adrian, buntis ako. Napatigil si Adrian sa kanyang ginagawa at dahan-dahang lumapit kay Nena. Isang luha ng kagalakan ang pumatak sa kanyang mga mata. Totoo ba? Magiging tatay na ako? Opo, isang bagong miyembro ng ating pamilya. Pangako ko, Nena. Lalaking anak natin na may dangal at pagmamahal. Malayo sa puot na naranasan natin sa Maynila. Nagyakap sila ng mahigpit. Nakaramdam ng kaba si Adrian dahil sa hirap ng buhay, pero mas pinili niyang maging matapang at matatag siya para kay Nena at sa mga magiging anak nila. Tahimik ka yata. Kinakabahan ka ba? Nagbabago na bang isip mo? Hindi magbabagong isip ko. Kinakabahan lang ako dahil gusto kong ibigay ang best na future para sa inyo. Natatakot lang akong hindi ko maibigay ang deserve nyo. Salamat, mahal ko. Lumipas sa mga taon, nakapagtapos si Nena at naging isang lisensyadong accountant sa kanilang bayan, habang naging matagumpay naman ang organic farm ni Adrian. Malamig ang simoy ng hangin sa maliit na dampani na Nena at Adrian sa paanan ng bundok. Malayo ito sa ingay ng Maynila, pero bawat tunog ng kuliglig ay tila musika sa kanilang mga tenga. Nakaupo sila sa balkonaheng gawa sa kawayan, magkahawak kamay habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Adrian, tingnan mo mga palad mo. Magaspang na, puno na ng kalyo. Minsan naiisip ko, nagsisisi ka ba na iniwan mo ang aircon at malambot na kama sa Maynila? Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Nena at dahan-dahang hinagka ng likod nito. Nena, kahit kailan hindi ko ipagpapalit ang katahimikang to sa yaman ng mga Romero. Dito nakakatulog ako ng mahimbing dahil alam kong wala akong tinatapakang tao. At higit sa lahat, kasama kita. Pero mahirap ang buhay dito. Minsan isda at saging lang ulam natin kapag hindi pa tayo nakakabenta sa palengke. Mas masarap ang payak na ulam na pinagpaguran kaysa sa steak na galing sa pera ni Lola na puno ng sumbat. Tiwala lang, Nena. Mag-uumpisa tayo sa maliit. Pero sisiguraduhin kong hindi tayo habang buhay na ganito. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw ay gising na ang dalawa. Habang nagluluto si Nena ng sinangag at tuyo, abala naman si Adrian sa pag-aayos ng kanilang mga aning gulay na isasakay sa lumang kariton. Nena, hetong baon mo. Alam ko mahabang lalakarin mo papuntang trabaho. Para sa review mo. Huwag ka magpapalipas ng gutom, ha? Salamat, Adrian. Ikaw din. Huwag mong masyadong ibabad ang sarili mo sa initan.
Baka mabinat ka. Hindi ka pa naman sanay sa gawaing bukid doon. Kayang-kaya ko to. Isipin ko lang na para to sa kinabukasan natin at na magiging anak natin. Nawawala ang lahat ng pagod ko. Lumipas ang ilang buwan ng pagtatyaga, habang si Nena ay unti-unting kinikilala sa bayan dahil sa kanyang husay sa pag-oorganisa ng mga dokumento ng mga magsasaka. Si Adrian naman ay nakaisip ng paraan para mapalago ang kanilang munting taniman. Gumamit siya ng mga makabagong teknik na natutunan niya sa negosyo noon para gawing organic farm ang kanilang lupa. Isang gabi, habang naglalagay ng mga entry sa kanilang maliit na notebook na nagsisilbing ledger, masayang lumingon si Nena kay Adrian. Adrian, tingnan mo, nakakaipon na tayo. Sapat na to para makabili tayo ng sarili nating maliit na truck para hindi na tayo nakikisakay sa kariton na mang isko. Sabi ko sa'yo basta magkasama tayo, walang imposible. Proud ako sa'yo, Nena. Accountant na ang asawa ko. Farmer naman ang asawa mo. Perfect combination. Salamat dahil naniwala ka sa akin kahit nung wala pa akong napatunayan. Nung katulong mo pa lang ako, ikaw lang nakakita na may pangarap din ako. Dahil sa simula pa lang, nakita ko na ang ginto sa puso mo. Halika rito. Hinila ni Adrian si Nena para sa isang mahigpit na yakap. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa loob ng kanilang simpleng bahay na ngayon ay puno na ng mga kagamitang bunga ng kanilang sariling pawis, naramdaman nila ang tunay na asenso. Hindi ito nasusukat sa dami ng alahas o laki ng mansyon, kundi sa katotohanang mula sa putik ay sabay silang bumangon at bumuo ng isang pamilyang matatag. Mahal kita, Adrian. Higit pa sa kahit anong luhong kayang ibigay ng mundo. Mahal kita, Nena. Dito tayo tatanda at dito natin ituturo sa mga anak natin na ang tunay na yaman ay nasa dangal at pagmamahal. At doon, sa gitna ng malawak na bukirin, nagsimulang mamukadkad ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang buhay na dati pangarap lang, pero ngayon ay kanila nang hinahawakan. Isang hapon, habang pinapanood nila ang kanilang dalawang anak na naglalaro sa dalampasigan, nakatanggap sila ng balita mula kay Aling Rosa sa Maynila. Adrian, sabi ni Aling Rosa, hinahanap daw tayo ng lola mo. May sakit daw siya at gustong humingi ng tawad. Nabitawan ni Adrian ang martilyo. Nanatili siyang tahimik ng ilang sandali, nakatingin sa malayo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, Nena. Pagkatapos ng panghahamak niya sa'yo at pagbayad ng pera kay Goryo para guluhin tayo. Adrian, lola mo pa rin siya. At tingnan mo ang anak natin, si Gabriel. Hindi ba mas maganda na lumaki siyang walang bitbit na galit mula sa atin? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa katahimikan ng puso natin. Huminga ng malalim si Adrian at tumingin sa anak nilang si Gabriel na noon ay masayang naglalaro sa damuhan. 4 na taong gulang na ito, masigla at bakas ang katalinuhan sa mga mata. Handa na ba tayong bumalik? Maaari tayong bumisita, pero dito na ang buhay natin, Adrian. Dito tayo bumuo ng sarili nating pamilya. Tama ka. Ang yaman ay hindi nasa bangko sa laki ng mansyon. Narito yon, sa payapang buhay na tinayo nating dalawa. Sa gitna ng dapit hapon, magkahawa kamay na pinagmasdan ng mag-asawa ang dagat. Ang dating kasambahay at ang binatang tagapagmana ay natagpuan ng kanilang tunay na dangal, hindi sa titulo, kundi sa pag-ibig na nagpalaya sa kanila mula sa tanikala ng nakaraan. So paano? Tuloy na tayo sa Maynila? Sige, uuwi tayo. Pero hindi bilang mga Romero na kontrolado niya, kundi bilang isang pamilyang binuo natin sa sarili nating pawis. Pagkalipas ng ilang araw, bumaybay ang isang simpleng sasakyan sa pamilyar na kalsada patungo sa mansyon. Habang papalapit sila sa naglalakihang gate, naramdaman ni Nenang panginginig ng kanyang mga kamay. Nanumbalik sa kanyang lahat ng ginawa sa kanya ni Doña Feliza. Okay ka lang? Ayos lang. Maintindihan ko kung hindi mo pala kayang makaharap ang lola ko. Umuwi na lamang tayo sa probinsya. Hinawakan ni Nena ang kamay ni Adrian at pinisilyon. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala.
Hinawakan din ni Adrian ang kanyang palad upang pakalmahin siya. Parang kailan lang dito ako pumasok na may dalang lumang maleta at takot sa dibdib. Ngayon, pabalik ka rito bilang isang asawa, isang ina at isang babaeng may sariling dangal. Pagbukas ng gate, sinalubong sila ni Aling Rosa na maluha-luha ang mga mata. Agad nitong niyakap si Nena at binuhat ang batang si Gabriel. Salamat at dumating kayo. Kanina pa kayo tinatanong ng Donya. Mahina na talaga siya, Adrian. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Ramdam ang katahimikan at lungkot sa lugar na dati puno ng otoridad at takot. Pagpasok nila sa silid ni Doña Feliza, bumulaga sa kanila ang isang matandang babae na payat, maputla at nakakabit sa mga aparato. Adrian? Nena? Kayo ba yan? Nanginig ang boses ng matanda. Lumapit si Adrian sa gilid ng kama, pero nanatiling nakatayo ng tuwid. Narito po kami, Lola. Patawarin niyo ako. Sa huling sandali ng buhay ko, doon ko lang na-realize na tinapon ko ang tanging pamilyang nagmamalasakit sa akin para sa pera at pangalan. Nena, Iha, patawarin mo ako sa lahat ng pait na binigay ko sa iyo. Naiyak si Nena habang nakatingin sa matanda. Wala nang bakas ng malupit na donya na nagpahirap sa kanya noon. Ang nasa harap niya, ngayon ay isang lola na naghahanap ng kapatawaran bago mamaalam. Matagal na po kitang pinatawad, Doña Feliza. Doon sa probinsya, natutunan ko na ang galit ay mabigat dalhin. Mas pinili naming maging masaya kaysa magtanim ng sama ng loob. Salamat. At ang batang yan, siya ba ang apo ko? Inilapit ni Adrian si Gabriel sa kama. Hinawakan ng matanda ang maliit na kamay ng bata gamit ang kanyang nanginginig na palad. Lumapit ang bata at niyakap si Doña Feliza. Napakagandang bata. Adrian, ang lahat ng iniwan mo, ang lahat ng yaman ng mga Romero, ibinilin ko na sa abogado na sa inyo mapupunta. Gamitin niyo yan para sa kanya at para sa mga taong nangangailangan. Lola, hindi po yaman ang pinunta namin dito. Pero tatanggapin namin to para itama mga mali sa nakaraan. Gagamitin namin to para makatulong sa iba. Gaya ng pagtulong ko kay Nena nun. Nang hapong yon, nagkaroon ng mahabang kwentuhan sa loob ng silid. Ikinuwento ni Nena at Adrian ang simple ngunit masayang buhay nila sa probinsya. Nakita nilang ngumingiti ang Donya. Isang ngiting ngayon lang nila nakitang tapat at walang halong pagmamataas. Bago lumubog ang araw, dahan-dahang ipinikit ni Doña Feliza ang kanyang mga mata habang hawak ang kamay ni Adrian at Nena. Namayapa siya ng may ngiti sa labi. Baon ng kapatawarang akala niya ay hindi na niya makakamtan. Tapos na ang laban ni Adrian. Wala nang man siya sa pangalan natin. Tapos na, Nena. At ngayon, pwede na nating ituloy ang buhay natin ng walang anumang bigat. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano magpatawad. Magiging napakahirap para sa akin kung napayapang lola nang hindi man lamang kami nagkaayos. Salamat sa iyo. Lumabas sila ng mansyon habang karga ni Adrian si Gabriel. Hindi na sila ang dating amo at katulong, kundi isang pamilyang pinatibay ng pagsubok. Pinaganda ng pangarap at pinatunayan na ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa pusong marunong magmahal at magpatawad. Matapos ang libing ni Doña Feliza, nagkaroon ng mahabang usapan sina Nena at Adrian sa balkonahe ng mansyon. Pinagmasdan nila ang malawak na hardin at dati ay naging saksi sa kanilang mga paghihirap at lihim na pag-iibigan. Nena, iniisip ko kung dapat ba nating ibenta ang mansyong tot. Bumalik na lang sa probinsya. Masyadong maraming masakit na alaala rito. Adrian, tingnan mong paligid. Ang mansyong to naging tahanan ng pamilya mo sa loob ng maraming dekada. Dito ka lumaki. At sa huling sandali ni Lola, dito rin siya humingi ng tawad. Kung aalis tayo, mapapabayaan lang to. Gusto kong lagyan natin to ng mga bagong alaala.
Ang masaya naman. Sigurado ka? Mga masaya naman. Sigurado ka? Hindi ba to magpapaalala sa'yo ng mga panahong pinahirapan ka rito? Hindi na. Dahil sa bawat sulok ng bahay na to, nakikita ko rin kung paano mo ko pinaglaban. Dito tayo mananatili. Aalagaan natin ang legacy ng mga Romero. Pero sa pagkakataong to, gagawin nating bukas ang pinto para sa lahat. Nagpasya silang manirahan sa mansyon, ngunit hindi naging tambay si Nena. Sa tulong ng kanyang titulo bilang isang lisensyadong accountant at ang karanasan niya sa paghawak ng kanilang negosyo sa probinsya, agad siyang nakahanap ng trabaho sa isang prestigyosong audit firm sa Makati. Isang umaga, habang nag-aayos si Nena ng kanyang corporate attire, pumasok si Adrian sa silid. Sino mag-aakalang ang dating kasambahay na pinapagalitan ni Lola? Dahil sa maling pagtitimpla ng kape, isa na ngayong senior associate sa isang malaking firm. At sino mag-aakalang ang masungit na bachelor na si Adrian Romero ay magiging isang supportive na house husband muna habang inaayos ang transition ng kumpanya ni Lola. Proud ako sa'yo, Nena. Sobrang proud. Salamat. Lumipas ang isang taon. Dumating ang araw ng pagbababa ng luksa para kay Doña Feliza. Nagdaos sila ng isang simpleng misa sa loob ng mansyon na dinaluhan ng mga malapit na kaibigan at ng mga dating tauhan, kabilang na si Aling Rosa na nanatili pa ring mayordoma. Matapos ang misa at ang simpleng hapunan, niyaya ni Adrian si Nena sa gitna ng garden, sa ilalim ng parehong puno ng nara kung saan sila unang nagkwentuhan noon habang umiiyak si Nena. Ang paligid ay napapalibutan ng maliliit na fairy lights na itinanim ni Adrian kaninang umaga. Adrian, bakit tayo nandito? Ang dami pang liligpitin sa loob. Hayaan mo muna si Rosa doon. Nena, dinala kita rito dahil gusto ko magpasalamat. Salamat para saan? Salamat dahil hindi ka sumuko. Nung panahong tinaboy ka ng pamilya ko. Nung panahong wala na tayong pera sa probinsya. Nanatili ka. Ikaw ang naging anchor ko nang mawala ang lahat sa akin. Dahan-dahang lumuhod si Adrian sa harap ni Nena. Kinuha niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Pagbukas nito, isang diamanting singsing ang kuminang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nena, matagal na tayong magkasama at alam kong tayo na sa puso natin. Pero gusto kong gawin tong tama sa harap ng Diyos at ng mga tao. Gusto kong isuot mo ang singsing na to hindi bilang tanda ng yaman, kundi bilang tanda ng pangako ko na habang buhay kitang iingatan. Adrian? Nena, asawa ko sa puso't diwa. Papayag ka bang pakasalan ako ng opisyal? Will you be Mrs. Nena Romero for the rest of our lives? Umiiyak na tumango si Nena. Hindi niya akalain na ang pangarap niyang makatapos lang ng pag-aaral ay ahantong sa ganitong klaseng pag-ibig. Oh, Adrian, maraming beses na oo. Kahit ilang beses pa tayong bumalik sa hirap. Basta ikaw ang kasama ko, papayag ako. Isinuot ni Adrian ang singsing sa daliri ni Nena at binuhat ang dalaga habang nagpapalakpakan ng mga tauhan ng mansyon na lihim palang nanonood sa malayo. Sa wakas! Magiging ganap na ring reyna ng mansyon tong paborito kong probinsyana. Sa gabing yon, sa ilalim ng bituin, tuluyan ang naghilom ang mga sugat ng nakaraan. Ang mansyong dati simbolo ng pagmamataas at pagkakaiba ng status ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa, pagsisikap at wagas na pag-ibig na walang kinikilalang antas sa lipunan. Dumating ang araw ng kasal. Ang buong mansyon ay nababalot ng mga puting bulaklak at sariwang bango ng jasmine. Itong araw na tila isang panaginip para kay Nena. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, suot ang isang napakagandang puting gown na gawa sa seda. Wala nang kupas na t-shirt at tsinelas. Ang nakaharap sa salamin ay isang ganap na babaeng may dangal at tagumpay. Nena, napakaganda mo! Salamat po, Aling Rosa. Hindi ko akalain na darating ang araw na to. Akala ko noon hanggang pangarap na lang ang lahat. Karapat dapat ka rito, Iha. Dahil sa kabila ng lahat, nanatiling busilak ang puso mo.
Nang bumukas ang pinto ng simbahan, tumigil ang mundo para kay Adrian. Nakatayo siya sa dulo ng altar. Suot ang kanyang barong Tagalog habang pinapanood ng dahan-dahang paglalakad ni Nena patungo sa kanya. Hawak ni Nena ang kamay ng kanilang anak na si Gabriel, na suot din ng maliit na barong. Pagdating sa harap, iniabot ni Nena ang kanyang kamay kay Adrian. You look breathtaking, Nena. I'm the luckiest man alive. Nandito na tayo, Adrian, sa harap ng Diyos. Nagsimula ang seremonya. Naging emosyonal ang lahat ng bisita dahil alam nila ang pinagdaanan ng dalawa. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahang itinaas ni Adrian ang belo ni Nena at tinalikan siya ng matamis habang nagpapalakpakan ng lahat ng tao sa loob ng simbahan. Pagbalik sa mansyon para sa reception, isang espesyal na sandaling naganap sa garden. Habang tumutugtog ang isang malumanay na kanta, nagsayaw ang mag-asawa sa ilalim ng mga bituin. Adrian, tignan mong mansyon. Ang saya-saya na rito, no? Wala na yung bigat na nararamdaman ko dati. Dahil ang pag-ibig mong nagpabago sa aura ng lugar na to, Nena. Wala na tayong kailangang patunayan sa kahit kanino. Kahit accountant na ako at may-ari na tayo ng farm, para sa akin, ikaw pa rin yung Adrian na nagdala sa akin sa perya nung umiiyak ako. At ikaw pa rin ang Nena na nagdala sa akin sa karinderya at nagturo sa akin na ang pinakamasarap na pagkain na yung pinagsasaluhan ng may kasamang pagmamahal. Yumakap ng mahigpit si Nena sa dibdib ni Adrian habang dahan-dahang umiindayog sa musika. Ang dating probinsyanang kasambahay at ang mayamang bachelor ay wala na sa kanilang mga lumang papel. Sila na ngayon ay mag-asawang handang harapin ang kinabukasan. Bitbit ang tagumpay na bunga ng kanilang wagas na pag-iibigan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatili silang mabuti kaya naman deserve nila ang masaya at masaganang buhay.